Humanda po tayo lahat. Let us call on a man of influence, our Reverend Blen Ramos. Malakas pong palakpak sa ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. Tayo po ay talagang laging excited, no, sa ginagawa ng ating Panginoon. Sabi mo nga sa katabi mo, excited ako para sa iyo. Because we believe na tuwing tayo nagkakatipon, lagi pong may bagong bagay na idinadagdag, itinuturo at ibinibigay sa atin ng Panginoon. Amen? Tayo pong lahat ay sandaling yumuko, tayo po ay manalangin. Hallelujah. Pwede ba taas natin ating kamay bilang ating pong pag-surrender kay Lord, pagkilala sa presensya ng ating Panginoon. Lord, nakataas ang aming kamay na aming pong kinikilala ng presensya mo'y nasa aming kalagitnaan. Patuloy ka po at malaya makakilos, O Diyos. Walang anumang maging hadlang. Walang anumang bagay, Panginoon, na pipigil ng iyo pong pagkilos sa amin, O Diyos. At umaasa kami, meron ka namang idadagdag na karunungan, kaalaman, pagbabago, revival, and restoration sa bawat isa sa amin. Wala pong ibang maitaas, kundi ikaw lamang. Sa pangalan ng Panginoong Hesus ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Sige po, malakas sa palakpak kay Lord. Bago tayo umupo, pakisabi sa kanan, kaliwa, sa mga ibang mga tao at kapatid natin, mahal na mahal ka ni Lord. Sabi mo sa Kanya, may plano sa iyo ng Panginoon. Amen. Just release the blessing of the Lord. Sabi mo sa Kanya, I love you with the love of God. Amen. Praise God. Tayo pong lahat ay makakaupo sa presensya ng Panginoon. Last Sunday, nagsimula po tayo ng ating bagong series. Sino po nandito nung last Sunday, taas ang kamay? Ayan, salamat po. Yung mga hindi nagtaas ng kamay, wala po kayo nung nakaraang Sunday. Okay, sino yung nandito nung binuksan natin ang ating new series about influencer? Taas ang kamay. Amen. Natutunan po natin ang ibig sabihin po ng influencer. Balikan lamang po natin ito. So what is an influencer? Ano ba ang salitang influencer? Pag sinabi pong influencer, the power to affect the decisions of others because of his or her authority, knowledge, position, or relationship with his or her audience. Pag sinabi pong influencer, ibig sabihin ikaw yung taong nag-i-influence na kaya mong baguhin pati yung desisyon. No? Kunyari, pagbili ba yan ba'y pagpapasa sa mga bagay-bagay sa kanyang buhay? Because you are an influencer, kaya mong impluwensyahan sa kanyang isipan at sa kanyang aksyon. Actually, no, ano na po ngayon yung salitang influencer dahil sa social media. Tama ba? Nandyan yung mga kilalang mga social influencer na nagbibigay ng mga bagong kaalaman, nagbibigay ng entertainment, no, through music, through video. May mga content maker po. Ang tawag ho sa kanila through YouTube, Instagram, Facebook, mga influencer. Pero napag-usapan natin na Sunday that the greatest influencer ever Jesus Christ. Walang pinakadakilang impluwensya o influencer sa buong mundo na nabuhay, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Grabe niyang inimpluwensyahan ang buong mundo. Yung mga music ay naming nalikha para sa Kanya. Marami mga napinta, naitayong mga gusali, mga librong naisulat, nailathala, yun, na libro na patungkol sa Kanya. So, Jesus Christ is the greatest influencer ever. Now, napag-usapan din natin nung last Sunday na hindi lamang si Jesucristo ang greatest influencer. Ngayon, si Jesus ay nasa atin, we become also an influencer. Sabi mo nga sa katabi mo, you are an influencer. Tayo rin po ay kaya natin makapag-impluensya. Tama ba? Sabi mo sa katabi mo, you are an influencer. Pero kailangan dalhin natin ang ating mga tao mai-impluwensyahan sa mabuti, sa tama. Amen ba? Lalo higit, dalhin natin sila sa pagkilala sa Panginoon. At napag-usapan natin nung last Sunday, balikan ko lamang po ito, ang ginagamit natin pag-i-impluwensya sa iba ay yung pag-ibig ni Kristo sa atin. Tama? No, kapag tayo ay nagmamahal, nakapag-i-impluwensya po tayo ng mabuti. Ngayon, ang ating mo pag-uusapan, kasi ngayon nalalaman natin tayo influencer. Tanong ko sa inyo, sino rito alam niyang siya isang influencer? Taas ang kamay.
Sabi nga natin last Sunday, tingin lahat sa akin, hindi mo kailangan ng platform, hindi mo kailangan ng multimedia, Facebook, Instagram, o YouTube para ikay maging influencer. Bago lamang lahat yan eh. Actually, wala pa yatang 20 years yung mga bagay na yan, yung mga platform na yan, pero marami ng mga influencer na buhay, mga guro, di ba? They are influencer also, mga great thinkers, no? Pati mga pastor ay influencer. Okay? So, ikaw na nakakakilala kay Kristo ay isa ring influencer. Pero ngayon, ang tanong natin, at itong pag-usapan natin ngayon, sino at ano naman ang nag-i-influence sa'yo? What and who is influencing you? Kasi tayo nag-i-influence, pero ang mahalagang tanong, siguro dapat ito yung nauna eh. Sino at ano naman ang nag-i-impluwensya sa'yo? Ang katotohanan, lahat po tayo, tingin lahat sa akin, ay na-impluwensyahan sa ating mga buhay. Na-impluwensyahan po tayo maaaring through culture, no? Yung kulturang ating kinalakihan. Tayo yung mga Pilipino, at dahil tayo isang Pinoy, yung ating mga kaugalian, mga bagay na ating ginagawa ngayon ay may kinalaman sa ating kultura. Tama? Naalala nyo ba, nung bata pa kayo, tinuturuan kayo, magsasalita ka ng po at opo, ha? Kasi inu-impluwensyahan ka na yun ay kultura natin. Amen ba? Opo? Yan. Marunong kayo mag-opo eh, di ba? Di ba nagagalit tayo kapag ang mga bata ay hindi marunong mag-po at opo? Kasi kailangan impluwensyahan natin sa true culture ng salitang po at opo. Maaaring tayo rin ay na-impluwensyahan ng mga tao sa ating kapaligiran. Hindi lamang kultura, kundi yung mga taong ating nakasama. Mga kaibigan, lolo, lola, uncle, auntie, nanay, tatay, kuya, ate, barkada. Nandiyan kayo? Lahat po tayo ay byproduct of someone who influenced us. Tama? Kung ano ka ngayon, kung paano ka mag-isip, kung paano ka mangusap, magsalita, ay ikaw ay byproduct ng mayroong nag-impluensya sa'yo. At ngayon po, yung modernong kapamaraanan ay true, tayo nakakatanggap din ng influence sa pamamagitan ng social media. Tama? No? Through Facebook, Instagram, yung mga bagay na nakikita natin, Netflix, mga napanood mong movies. Totoo lang, may mga nandiyan na impluwensyahan ka ng movies na napanood mo. Kaya gusto mo magkaroon ka ng girlfriend na kasing ganda ni Lisa Sobrano. Di ba? Na-impluwensyahan ka ng ganung isipan. Yung iba rito, kahit namang Pinoy na Pinoy, ang itim gusto maging K-pop. Di ba? Kung magbihis ka, O-pop, ganon. Ang itim-itim na mukha mo, gusto mo magpaputi, pulbo ka ng pulbo, kahit yung batok mo ang itim. Kasi na-impluwensyahan ka ng K-pop. Kaya tuloy, hindi ka naging K-pop, naging K-pangit mo. Di ba? Yung napapanood natin, yung social media ay malaking impluwensya sa atin. Ulitin natin ito, we are all byproduct of someone or something that influence us. Tama? Kung ano at kung saan ka ngayon, kung anong ginagawa mo, paano ka kumilos, paano ka magsalita, ay resulta ng mayroong nag-impluensya sa'yo. Okay? But you have to understand this. Listen to me, tingin lahat sa akin mga kapatid. Hayaan natin ang Word of God ay mangusap sa atin ngayon. Amen ba? Sapagkat itong topic about influence ay napakahalaga sa buhay nating lahat. Dapat natin maunawaan, ang influence ay may mabuti at masama. Mayroong thumbs up at mayroong thumbs down. Di ba? Hindi lahat ng bagay kailangan thumbs up ka dyan. Lalo pagka pinag-uusapan ay tungkol sa impluensya na magbibigay sa iyo ng pagbabago ng pagpapasya, pagbabago ng direksyon. Hello? Nandiyan kayo? Pagbabago ng buhay. Baka hindi mo napapansin, yung nag-i-impluensya sa iyo ay bad influence pala. Kaya napakahalaga, lalo sa mga kabataang hindi pa marunong halos mag-discern
ng mabuti at masama, sino at ano ang nag-i-impluwensya sa'yo? Tanong mo yung katabi mo, sino nag-i-impluwensya sa'yo? Or ano ang nag-i-impluwensya sa'yo? Kaya marami mga kabataan ngayon, tingin kayo lahat sa akin, mga kapatid, marami mga kabataan ngayon, kay aaga pa, gusto nang magkaroon ng boyfriend at girlfriend dahil na-impluwensyahan sila ng TV, na mga paligid, na mga barkada nila. Tama? Ni hindi mo pa nga kayang alagaan ng sarili mo, gusto mo na pumasok sa relasyon. Hello? So, we have to understand, listen to me church, there are good and bad influence. Sabay-sabay sabihin, there are good and bad influence. And the Bible, listen to me, the Bible is full of verses and teachings how to know and how to determine kung ito ba ay mabuti o masama. Nandiyan kayo? Marami pong warnings ang Bible tungkol sa pagsama sa mga taong pwede kang ma-impluwensyahan. Nandiyan kayo? Kaya napakahalaga po, sabi mo sa katabi mo, alam mo ang Bible. Marami rito kabisado yung kwento ng series ng K-pop, mga teleserye, pero hindi mo nang alam kung yung kwento sa Bible. Akala mo alamat si Noah, hindi mo alam ang kwento ni Joshua, ni Joseph. Hello? Pero pag tinanong mo, kamusta na yung relasyon ni Nadine at saka ni James Reid, alam na alam mo? Pero pag tinatanong yung buhay sa Bible, hindi natin alam. Kaya tuloy, mabilis tayong madaya o ma-impluwensyahan ng mali. Now, tignan natin yung ilang mga talata sa Bible, no? Bibilisan ko lamang po ito, na nag-warning sa atin na kahalagahan ng sino yung dapat mag-impluwensya sa atin. Proverbs chapter 18, verse 24. There are friends who destroy each other. Aba, meron palang kaibigan, mga kaibigan na kasama mo, pero ang gagawin is to destroy you. But a real friend stick closer than a brother. Pero meron din namang mabuting kaibigan na kahit anong pinagdadaanan nyo sa buhay, kasama mo siya at parang higit pa siya sa kapatid mo. Kaya tignan mo, yung kaibigan mo ba ay bad influence o hindi? Baka yung mga kasama mo, it will destroy you. Hello? Tingin kayo lahat sa akin. Lalo yung mga mahihilig sumama sa mga gang-gang, mga fraternity. At marami tayong mga binago na ni Lord na nandito ngayon, na dati bahagi sila ng mga gangster na yan, mga grupo na walang ginawa kundi manggulo rin. May mga magagandang kasama, pero dapat ma-discern mo, yung bang kasama mo o kaibigang itinuturing will destroy you. Kasi hindi lahat na kaibigan ay mabuti. Tama? May mga kaibigan, dadaling ka pala, tuturuan ka magnakaw. Tuturuan ka mandaya. Tuturuan kang maging mahalay. Ano yung mahalay na salita? Yung makalaman na isipan na gusto nyo lagi about sex. Hello? Parang wala akong kausap ngayon. Kaya nung sabi ng Bible, ito pang babala ng Bible, Proverbs chapter 22, verse 24 to 25, make no friendship with a man given to anger, nor go with a wrathful man, lest you learn his ways and entangle yourself in his snare. Napakalino na sinabi ng Biblia, mga kapatid, huwag kang makikipagkaibigan sa mga taong magagalitin, na laging gusto ay makipag-away. Kasi matuturuan ka nila and you will learn their ways. Ano ibig sabihin you will learn their ways? You will be influenced by them. Kanya kayo? Dating hindi ka naman magagalitin dahil sumama ka sa laging kung lumakad sa kalsada lang. Di ba nakita kayong ganyan?
lawlaw na lawlaw yung short, kitang-kita yung mga pantalong, kitang-kita yung mga brief, tapos lumakad. Pero pag may gulo naman, takbuhan. Diba? Huwag kang sasama o makikipagkaibigan sa hilig ay away at gulo. Baka hindi mo napapansin yung kasama mo, ang nag-i-influence sa'yo ay laging galit. Nandiyan kayo? O yung mga babae na ang kaibigan nyo, laging gusto may away. Alam niyo yung laging gusto ng, ay, napansin mo ba si ano? Takot talaga yung ano na yan? Ano mo nga, i-post mo nga, ano mo nga siya sa Facebook? I-influencehan ka pa. Na makipag-away sa Facebook. Gantihan mo yan. Sige, ginanya ka pala niya. No? Huwag kang sasama sa mga taong iyan. Bakit? You will be influenced. Their ways ay matututunan mo. At ano mangyayari? Mai-entangle ka sa isang bagay na mahirap makawala. Di ba may mga kilala ba kayo? Ako meron eh. Na nagkaroon ng kaibigan na napasangkop doon sa gulo at hindi naman siya ganung tao, mabait naman, kaya lang nagkaroon ng mga kaibigan ang barkada ay mahilig sa gulo. Nung maparayot, kasama siya sa nahuli at nabilanggo. Di ba? Ay ngayon, na-entangle siya doon sa ganung bagay. Ano kayo? So sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka kung sinong kasama mo. Mag-ingat ka kung sino nag-i-influence sa'yo. Anong dapat gawin? Proverbs 13 verse 20, walk with the wise and become wise. Sumama ka sa mga taong matatalino at magiging matalino ka. Associate with fools and get in trouble. Sumama ka sa mga mangmang, mapapahamak ka. Nandiyan kayo? Pagka nakipag-associate ka sa mga taong mangmang, walang ginawa kundi tumambay, magiging tambay ka rin. Totoo yan. Sumama ka sa mga taong walang ginawa kundi makipagchismisan mula umaga hanggang magbayang magiliw sa TV. Pinag-uusapan yung kwento ng kapitbahay ninyo. Wala kayong ginawa kundi magchismisan. O, tuwan-tuwa kayo kapag may chismis na may bago. Walk with wise and you will become wise. Walk, parang ganito yung principle niyan eh. Listen to me. Walk with the business people and you will become a businessman. Walk with educator, mga taong nagkaroon ng edukasyon, no, who finished their education, and then you will find yourself, tapos ka na rin sa pag-aaral. Kasi kung ano at sinong kasama mo, nagiging ganun ka. Pero sumama ka sa mga mangmang, matotrouble ka. Kaya sabi mo ni sa katabi mo, mag-ingat ka kung sinong kasama mo. Huwag mong sabihin sa akin, listen to me, tingkay lahat sa akin. Huwag mong sabihin sa akin, na pastor, sinasamahan ko lang yan, pero hindi ako mai-impluwensyahan. Ang totoo, kakasama, kahit ayaw mo, magiging ganun ka. Sumama ka sa mga bading, kahit hindi ka bading, badong uli, bumibigay ka na. Siyempre, walang pinag-uusapan kundi, uy, ang pogi. O, ikaw kahit lalaki ka. Nasaan? Badong uli, oo nga, na pogi nga. Bibigay ka rin. Ano sabi ng Bible? 1 Corinthians chapter 15, verse 33, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Huwag kang padaya, kapatid. Sabi sa tabi, huwag kang padaya. Ibig sabihin pa, huwag kang mga tuwiran pa. Yung mga tuwiran pa na hindi naman. Okay naman itong mga kaibigan ko. Di ba? Hindi naman ako, ano nyo, naalala ko nung kwento, i-relate ko to sa personal kong buhay. Nung ako ay nag-aaral ng high school, nagkaroon ako ng mga kaibigan mas matatanda sa akin. Nagkaroon ako ng mga kasama sa church na ang hilig ng mga kasama ko sa church, mahilig magkwentuhan, magtawanan. Wala kami ginagawa kundi magdamag, magkwentuhan na nakakatawa. Bandang huli, nagkaroon ako ng parang katamaran sa pagpasok sa eskwelahan kasi mas gusto ko silang kasama.
Ano sabi sa akin ng tatay ko? Blen, wag na wag at ayoko makikitang laging sila ang kasama mo. Sa isip ko nangangatwiran ako. Sabi ko, mga taga-church din naman ito, mga ito ah. Mga manggagawa rin naman. Bakit hindi ko dapat sila samahan? Hindi ko naiintindihan noon. Pero eventually nakita ko, kasi itong mga taong ito, hindi mga nag-aaral. Gusto lang magkwentuhan ng magkwentuhang magdamag. Ito to, may mga taong gusto magkwentuhan, magdamag, hindi maubusan ng kwento. Hanggat hindi pumipikit ang mga mata, hindi matatapos ang kwento. May kilala kayong ganyan? Na imbes na dapat nag-aaral ka, hindi ka nag-aaral, kasi nandoon ka, nakikipag-chismisan, kwentuhan ng walang katuturan. Hello? Yung iba dyan, nagsimula lang sa patikim-tikim. Ano sumunod ng kantang yon? Ha? Pinilit. Nagsimula sa patikim-tikim. O, patikim-tikim lang. O, di ba? O, subukan mo lang. Minsan lang ito. Hindi naman lagi. O, dito tumingin ka ng alak. Ay, ang pait, ang pait, ang pait. Ano ba yan? Balang ulit, tikim ka pa. Parang sumasarap. Parang tumatamis. Walang naging adik na agad adik ka na. Hello? Simula lang yan sa patikim-tikim. Konting singhot, konting subok, konting usok, no? Konting sarap, doon lang nagsimula yan. Hanggang sa nalulung ka na. So do not be deceived. Sabi mo sa katabi mo, do not be deceived. Bad company corrupts good character. Makukurap kahit mabait ka, makukurap ka. Alam mo pag sinabing corrupt, ngayon ginagamit na yan sa computer, no? O kaya yung mga tinatawag na USB. Ang USB na yan corrupted. Bakit? Naka-virus. So yung mga masamang kasama, virus yan, kapatid. Kahit mabait ka. Good character kapag yun ang kasama mo, makukurap ka. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang sasama, magpapa-impluensya, sama-sama. 2 Corinthians chapter 6 verse 14, don't team up with those who are unbelievers. Huwag kang makikipag-team up. Anong team up? Huwag kang makikipag-boyfriend, girlfriend. Team up. Nandiyan kayo? Huwag kang makikipartner sa hindi Kristiyano. How can righteous be a partner with wickedness? How can light live with darkness? Nandiyan kayo? So huwag kang sasama, huwag kang makikipag-partnership, huwag kang makikipagrelasyon. Parang ayaw nyo na akong kausap ngayon, ha? Huwag kayong makikipagrelasyon sa hindi Kristiyano. Paano pwede ba magsamang liwanag at ang dilim? No. 2 Thessalonians chapter 3 verse 6. Now we command you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, to keep away from any brother who leads an undisciplined life. Sabi ng Biblia, itong utos ko sa inyo, sa pangalan ni Jesucristo, ibig sabihin i-rebuke nyo yung mga sasama sa inyo na walang disiplina. Nakikita nyo walang disiplina sa buhay? In Jesus' name. Lumayo ka sa akin. Walang disiplina. Walang disiplina sa pag-aaral. Nandiyan kayo? Imbis na nag-aaral, magdamag na nag-ML. Nandiyan kayo? Imbis na nagtatrabaho ka, nandiyan kayo? Ikaw nandoon sa bungan, manjungan. Sabi mo sa katabi mo, boom! Sabi doon, keep away from any brother. Kahit sabi mo, kaibigan mo yan, kapatid mo yan. Kung yan naman ay maglilid sa'yo sa undisciplined life. Tinuturuan kang maging gastos
tinuturuan ka nito makipagrelasyon sa mga bagay na hindi makadiyos, lumayo kayo. Now, may kwento ko sa inyo, according sa Bible, isang kwento, kung saan makikita ito sa 1 King chapter 30, isang batang propeta at isang matandang propeta. Tungkol ito sa batang propeta na inutusan ng Diyos, listen to me, and you can check it in your Bible later on, okay? I-check niyo po sa Bible. Itong batang propeta na ito, inutusan siya ng Diyos na pumunta sa hari ng Israel na si Jeroboam. Sabi ng Diyos sa kanya, puntahan mo yung hari na yon at babalaan mo siya sa kanyang ginagawa. Sakto, nung sumunod itong propetang ito, itong hari ng Israel, si Jeroboam, ay maghahandog sa altar ng Diyos-Diyosan. Nagsalita yung propetang bata at ang sabi niya, ito pinasasabi ng Diyos. Yung altar ng iyong sinusunugan ng handog ay hindi kalugod-lugod sa Diyos, yan ay sinusumpa. Ang altar na yan ay sinusumpa. At itong patoto, sabi ng propeta, talagang sinasamahan siya ng Diyos. Yang altar na yan ay mabibiyak sa gitna. Sa galit ni Jeroboam, kasi narinig niya, sinusumpa yung kanyang pagsambay. Sabi ni Jeroboam, hulihin niya propetang yan, kunin, dalhin sa akin. Gusto niyang ipapatay. Pero nung tinuturo pa lamang niya yung propeta, biglang nanigas yung kanyang kamay. Biglang parang siyang nagkaroon ng sakit na parang aatakihin siya. At sa sobrang takot niya, kasi biglang nagkaroon ng lindol. Sabi ng Bible, yung altar na pinagsusunugan ng hain ay nahati. Talagang nandun yung kung ano yung sinabi ng propeta ay nangyari. Kanya kayo? Sa sobrang takot ng hari, sabi niya, lumuhod siya, propeta, patawarin niyo po ako. Pwede bang ipanalangin mo bumalik yung aking normal na kamay? Sabi ng propeta, sige, pinapanalangin kong bumalik ka sa normal. Biglang nawala yung kanyang sakit sa kanyang kamay. Sa sobrang tuwa ng hari, sabi ng hari sa propeta, lingkod ng Diyos, ang tawag niya, lingkod ng Diyos. Pwede po ba manatili kayo sa aking palasyo, pakakainin kita, at kahit anong gusto mo, ibibigay ko. Pero sabi ng propeta, sabi ng Diyos ko, hindi ako pwedeng kumain o makisalo dito sa lupang ito na sinumpanan ng Diyos. Aalis ako. So, hindi siya mapigilan, umalis itong propeta. And that time, sa lahat ng pangyayaring yon, nandoon yung mga anak ng matandang propeta na wala doon sa pangyayaring yon. Tumakbo sila sa bahay ng kanilang amang matandang propeta at sabi nila, nakita namin, nasaksihan namin yung batang propetang ito kung paano siya sinamahan ng Diyos. Sabi ng matandang propeta, ituro niyo sa akin kung saan siya pumunta. Gusto ko siyang sundan. So sinundan ng matandang propeta kung saan pumunta itong batang propeta. Nang maabutan niya ito, dahil nagpapahinga yung batang propeta doon sa isang puno, sabi nung matandang propeta, at pag pinag-aralan ho natin ito, itong matandang propeta na ito yung kinikilalang propeta sa bayang iyon. Pero wala na yung manifestation ng glory and power ni Lord sa kanya. At ang patuto, ito yung mga sasabihin niya sa batang propeta. Sabi niya, nabalitaan ko yung nangyari doon sa kaharian ni Jeroboam. Iniimbitahan kitang kumain doon sa aking bahay o magpahinga doon sa bahay ko. Sabi ng batang propeta, narinig ko ang Diyos. Hindi ako pwedeng manatili, kumain man lamang sa lugar nito, bagkus inutos pa nga ng Diyos sa akin, mag-iba ako ng landas, pauwi. Pero sabi ng propeta, ito na. Sabi ng anghel sa akin, sabi ng matandang propeta, nangusap ang anghel na kailangan daw pumunta ka sa akin. Na kumain ka sa bahay ko. Ako isa rin propeta, sabi niya, sumama ka sa akin. Ngayon, sabi ng batang propeta, kung niya'y galing sa Diyos, di sasama ako sa iyo. Sumama siya, at siya'y kumain kasama ng matandang propeta. Biglang dumating ang word ng Diyos sa matandang propeta. At ang sabi, yung batang propeta na yan ay hindi na makababalik sa kanilang bahay o ililibing sa libingan ng kanyang mga ninuno. Sabi ng matandang propeta, ito pinasasabi ng Diyos. Hindi ka daw ililibing sa libingan ng iyong mga ninuno. Ibig sabihin, kung saan ka nandito ngayon, mamamatay ka na. Nang madali itong batang propeta na umalis,
Papaalis na siya. At nung siya naglalakbay na, sabi ng Bible, nagpadala ang Diyos ng isang leon. Kinain itong batang propeta. Sa sobrang lungkot ng matandang propeta, nang mabalitaan niya yon, pinakuha niya, siya mismo kumuha, nung bangkay ng batang propeta. Okay? Pinakuha niya. Iyak siya ng iyak at sabi niya sa kanyang mga anak, pag ako namatay, kung saan ililibing ang batang propetang ito, doon niyo ko ilibing. Nandiyan kayo? So ano nangyari dito? Yung magandang kasaysayan, actually dapat natapos na doon eh. Sabi ng batang propeta, yung altar na yan ay mahati sa gitna, nagkaroon ng lindol, yung gustong dumakip sa kanya bilang nanigas ang kamay, ang ganda na ng kwento. Sabi pa niya, ito sabi ng Diyos, hindi ako pwede manatili rito. Kahit ibigay mo pa ang kalahati ng iyong kayamanan, kailangan umalis ako. Pero sa magandang salita ng kasama niya, na-deceive siya. Kanya kayo? Sabi kasi ginamit ang word ay, sabi ng Diyos. Sabi ng anghel, tumira ka sa akin muna, kumain ka, matulog ka sa bahay ko. Sabi ng Diyos. Listen, kahit na may magsalita sa inyo, na ang gamit ay salita ng Diyos, gamit ay sabi ng Diyos, kailangang maging maingat kayo. Maraming gustong mag-impluwensya sa atin. Kanina nabanggit na yung tungkol sa masasama, mga barkada, kaibigan, mga masasamang bagay. Hindi na, ito lang marami sa atin, hindi na kaya madeceive doon eh. Pero ito yung next level. Kapag ang ginamit ay salita ng Diyos, pinasasabi ng Diyos, dapat lalo kayong maging maingat. Kasi maaaring ang impluwensyang gustong dalhin sa inyo doon ay labag na sa kalooban ng Diyos. Itong batang propeta, dapat nag-stay lang siya sa narinig niya kay Lord eh. Narinig niya sa Diyos, hindi siya pwede mag-stay doon. Pero dinisib siya. So listen to me, tingin kayo lahat sa akin. Napakahalaga para malaman ninyo kung ang impluwensya ba ay hindi mabuti o mabuti. Hindi na yung iinom ka ba, maninigarilyo ka ba, susugal ka ba. Hindi na yun eh. Pero marami sa atin sa mga bagay na pinasasabi ng Diyos. Nakarinig na ba kayo ng ganito? Lumapit yung isang kabataan sa isang magandang babae. At ang sabi niya, ito pinasasabi ni Lord, ikaw daw mapapangasawa ko. Eh dahil yung babae ay puspos ni Lord, talagang gusto makasunod kay Lord. Talaga ba? Oo, sabi naman nung lalaki kasi gustong-gusto niya yung babae. Talagang sabi ng Diyos, ikaw daw mapapangasawa ko. Eh dahil yung babae gusto makasunod kay Lord, sige, pagpe-pray ko ha. Pero may naitanim na word na pwedeng madaya siya. Ayan, sabi ng Bible, listen to me. Okay, discern everything someone that wants to influence you. Napakahalaga, sabi sa katabi mo, discern everything or someone that wants to influence you. May mga taong lalapit sa inyo, ganito sasabihin, open-minded ka ba? Dito, yayaman ka na. Ha? Kailangan lang maging masipag ka rito. Konti lang ang pero tutubo ng malaki. Nako, kailangan mo ng discernment dyan. Ang dami pong lumapit sa aming mag-asawa, lumapit sa akin personal. Sabi, ganito lang, sa loob ng 3 buwan, 5 buwan, milyonaryo ka na. Kailangan mag-discern mo yan. Kailangan malaman mo kung tama ba yan ba'y talagang galing sa Diyos. Anong sabi ng 1 John chapter 4 verse 1? Dear friends, do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. Sabi rito, huwag kayong basta-basta maniniwala na ang kiniklaim nila ay galing sa banal na Espiritu. You must test them to see if the Spirit they have comes from God. Kailangan subukin mo muna yung bawat Espiritu kung ito ba'y galing sa Diyos. Because there are so many false prophets in the world. Ang dami mga bulaang propeta sa mundo. Pwede kang dayain. Nandiyan kayo?
Marami mga propeta ito, sinapasabi sa iyo ng Espiritu ng Diyos, tumaya ka sa loto sa numerong 6, 7, 37, 42, mananalo ka. Okay? O baka yung iba dyan hanggang ngayon naniniwala pa sa zodiac sign. Your lucky number is 7, your lucky color is red. You have to discern every spirit. Hello? Kapag may lumapit sa iyo, sabi ng Diyos, ikaw daw ang mapapangasawa ko, sabi mo sa kanya, bakit hindi pinasabi mo na sa akin ni Lord? Ba't sa'yo lang? Bakit? Mas malapit ka ba kay Lord kaysa sa akin? Alam mo yung motibo dahil malaman mo, ma-discern mo. Hindi kasi lahat na nagsasabi na galing sa Diyos ay sa Diyos nga. Amen ba? So paano tayo magkakaroon ng discernment? Napakahalaga nito. Discernment comes from knowing the Word of God. Para hindi ka ma-deceive sa sinasabi laging, ito sabi ng Diyos. Nagkalat yan sa buong mundo. Nandyan ang iba't ibang mga propeta nagsasabing sila daw ang Kristo sa panahong ito. Ay hindi gagamit ng Bible, ha? Iba ang interpretation nila. So paano? Kailangan ikaw mismo alam mo yung Word of God. Ikaw mismo alam mo yung mga pangako, salita ng Diyos para hindi ka ma-deceive. Kasi marami talaga sa uling panahon na ang maglalabasan, mga bulaang propeta. Hello? Tanong ko sa inyo, tingkayin na sa akin. We're talking about who and what is influencing you. May influensyan pa ba kayo sa masama? Maaari yung iba, oo. Pero alam niyo yung iba rito na matagal na kay Lord, maaari ang influensya sa inyo hindi na sa masama eh, kundi yung pagsunod sa kalooban na ng Diyos. So you have to discern the Word of God. You have to know the Word of God. At sa pagpaparaan ng discernment, mga kapatid, ito sinabi malinaw ng Romans chapter 12 verse 2, do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to discern. For you to have a discernment, kailangan yung buhay mo na bago eh. Kailangan isip mo bago para ma-discern mo kung ano yung tama at kalooban ng Diyos. Amen? And then pangatlo, saan nanggagaling ang discernment? Listen to me. Discernment is by leading by of the Holy Spirit. Pag ikaw ay nililid ng banal na Espiritu, napakahalaga mga kapatid, tingnan sa akin. Kung sino nag-i-impluensya sa'yo, magiging ganun ka. Tama? Kung sino at kung ano ang nag-i-impluensya sa'yo, yun ang magiging buhay mo. Ngayon ang tanong, sino nag-i-impluensya sa'yo? Marami po, pastor eh. Nagkalat, at totoo lang, lahat po tayo ay byproduct ng impluensyang narinig natin at ating natanggap. Pero mula sa oras at araw na ito, mga kapatid, ang topic natin is influencers. Napakahalaga kung meron mang number one mag-i-influensya sa'yo, lalo sa pagdidiscern sa mabuti at masama, walang iba kundi dapat ilid ka ng banal na Espiritu ng Diyos. May kausap po ba ako? Kailangan yung leading ng Holy Spirit sa'yo ay mahalaga. Pero tuturuan ko kayo, kapatid, sa oras na ito, paano ba tayo malilid ng Holy Spirit para ma-influensyahan tayo sa tama? Ito sabi ng 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Now may the God of peace make you holy in every way. Na ang Diyos na kapayapaan ay gawin kayong banal sa lahat ng kapamaraanan. Listen to me. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran at Diyos ng kapayapaan, gusto niya tayong lumakad sa kabanalan. So, malalaman mo agad, mga kabataan, mga nanay at tatay, mga young professional, malalaman mo agad kung kalooban ba yan ng Diyos o kung ito'y leading ng Holy Spirit, kung yan ba'y patungo sa kabanalan. Pero kung may compromising, may kasalanan, hindi yan galing kay Lord agad. Now, sabi dito, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless until our Lord Jesus Christ comes again. At itong mithiin ng Diyos, yung tatlong bagay na sinasabi rito ng Biblia, Espiritu, kaluluwa, at ang katawan. Man, ang sabi ng Bible, allow me to teach something sa inyo po.
Man, ang sabi ng Bible, ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Sabi ng Diyos in Genesis chapter 1 verse 26, now let us make man according to our image. And because God is a triune God, we believe in Trinity. May kausap po ba ako? So man become a triune being. And what is a triune being? Man is composed of body, soul, and spirit. Sabay-sabay natin sabihin, body, soul, and spirit. Now let us know anong trabaho ng tatlong ito. Spirit, nandiyan ang faith, nandiyan ang gifts of the Spirit, nandiyan ang supernatural senses. Ito yung ang spirito ng tao ang nakatatanggap ng mga bagay tungkol sa Diyos. Ang spirito ng tao, yan ang lalagyanan ng Espiritu Santo. Okay? And what is soul? Soul is your emotion. That is where the fruit of the Spirit, will, reason, thought, mind, desire, personality. The real you is not this body. The real you is your soul. And the body, ito yung physical, shell, organ, system, health, senses. Pag sinabi mong body, ito yung katawan na nilalagyan na nakikita ng mga mata. Ito, yung natural. Okay? Now listen, alala niyo ba sinabi ng Bible, Genesis chapter 2 verse 7, sinabi ko nito nung last Sunday, on last Thursday, sabi ko may bahagi ito. Genesis chapter 2 verse 7, and the Lord God formed man on the dust of the ground. Nang nilalang ng Diyos ang tao, kumuha siya ng lupa, sa lupa, ng alikabok sa lupa. Pinormahan niya ito. And that is the only creation of God na hinawakan ng kanyang kamay. Lahat sinabi niya, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop, magkaroon ng lahat ng uri ng halaman. But nang gawin niya ang tao, talagang bumaba siya sa lupa, kumuha siya ng alikabok, pinormahan niya ito ng hugis tao. Nilagyan niya ng ilong, ng mata, lahat ng kailangan sa katawan ng tao. At ang sabi ng Bible, and breath into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. At nang lalangin ng Diyos ang tao, kumuha siya ng alikabok mula sa lupa, hindi pa buhay ito. Kasi pag wala ang kaluluwa, itong katawang ito ay lupa lang. Pero nang hiningahan ito ng Diyos, okay? Hinga ha? Ang tao ay naging buhay na kaluluwa. So, the real you is your soul. Maintindihan nyo bakit ko tinuturo ito? Kasi we're talking about influence. Who influencing you? Kanina sinabi ko yung pinakamababaw na influence. Masama, hindi na kayo madadaya doon. Sumunod, yung mga discernment nyo dapat sa mga bagay tungkol sa espiritu na ayon sa Diyos. Paano mangyayari yon? Maunawaan nyo na ang tao na nilalang ng Diyos ay binigyan ng Diyos talaga ng kapangyarihan to influence. Okay? When God created Adam and Eve, God gave them dominion, power, and authority. Na ang sabi ng Bible ganito, Genesis chapter 2 verse 19, now out of the ground, the Lord God had formed every beast of the field and every bird of the heavens and brought them to the man to see what he would call them. And whatever the man called, whatever the man called every living creature, that was its name. Sabi ng Diyos, lumalang siya ng lahat ng uri ng hayop, pinalapit kay Adan. At si Adan na may impluensya at kapangyarihan, kung anong sabihin ni Adan, wala pa ako sa picture na yan, kung ano ang sabihin ni Adan, yun yung nagiging pangalan ng hayop. Pinalapit yung aso, tawag sa'yo ay aso. Pinalapit ng elepante, tawag sa'yo ay elepante. So kung anong sabihin ng tao, okay, yun ang nagiging pangalan ng hayop. Actually, lahat ng nilalang ng Diyos, pinangalanan ni Adan. So makikita nyo yung power of influence ni Adan ay nandun sa kanya. Imagine, lahat ng hayop. So kahit hayop na nasa ilalim ng tubig, maaari yung kapangyarihang meron kay Adan, hindi kapangyarihang meron tayo ngayon. Nakakalangoy si Adan sa ilalim ng tubig. Kasabay niyang lumalangoy yung mga balyena. Sabi niya, mula ngayon, ang laki mo, balyena tawag sa'yo.
Okay? Yun yung impluensya. Bakit? Nilalang ng Diyos ng tao ayon sa kanyang wangis. At ang Diyos, kung anong sabihin niya ay nangyayari. Sabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at mula sa wala, nagkaroon ng liwanag. At yung kapangyarihang yun ay nasa atin din. May impluensya ang tao. Kung ano sabihin niya ay nangyayari. Now, dumating yung kasalanan. Hindi ko na sasabihin yung nangyari. Genesis chapter 3. Alam natin, kinain ni Adan at ni Eva yung bungang pinagbabawal na sabi ng Diyos, sa oras na kainin nyo yan, kayo ay mamamatay. Alam niyo yung kwentong yon? Kung hindi, balikan niyo ang inyong Bible, basahin niyo po sa Genesis chapter 3. Sa oras na kainin niyo ang bungang pinagbabawal, kayo ay mamamatay. Anong ibig sabihin ng mamamatay? Tawag tayo ng tatlong tao. Okay? Dito si Pastor James, Brother Paul, tapit ka, and Brother Rex Paul. You will be spirit, you're the body, and you are the soul. For us to understand, ha? Okay? Lahat nga na interesado magsabi ng amen. Now, the Bible declared, sinabi natin kanina, nang hiningahan ng Diyos ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Karoon siya ng kaluluwa. Pero, ang Diyos ay Espiritu, sabi ng John chapter 4. At walang makakakita sa Diyos ng hindi Espiritu. Hindi pa pwede magkaroon ng fellowship ang tao kung hindi siya pinangungunahan ng Espiritu. Kaya that time, ang tao ay nangunguna sa kanya ay Espiritu. Okay? Ano ang Espiritu? Ito yung mga bagay na tumatanggap tungkol sa Diyos. Mga bagay na may kinalaman sa Diyos. And that time, ang Espiritu ang nagli-lead sa tao. Okay, kaya sabi ng Bible, may mga araw na bumababa ang Diyos sa hardin at nakikipag-usap kay Adan. At bakit nagagawa ni Adan yon? Sabagat ang tao ay binihisan ng Diyos ng glory ng Panginoong Diyos. Okay? That's why, listen to me. Napansin nyo ba, o naging tanong ko ito nung bata ako ba't hindi alam ni Eva at Adan na hubad sila? Nung kinain nila yung bunga, saka lang nila nalaman na sila ay hubad. Pero totoo, hubad sila Sabagkat ang tao, dahil pinangungunahan ng Espiritu, siya ay nababalutan ng glory ng Diyos. Sabi ng Diyos, sa oras na kainin mo, buong pinagbabawal, ikaw ay walang pagsalang-alang na ikaw ay mamamatay. Anong namatay kay Eva at Adan? Ang Espiritu ay nawala. Nawalan ng kapangyarihan at nanguna sa kanya ay ang laman. Okay? Ito si laman. Sila, malaman din. Kaya nung kinain nila, ang sabi ng Bible, the moment na kinain nila, anong sabi ng Bible, nakita nilang sila ay hubad. Kasi nakita na nila kanilang physical na anyo, na wala yung glory ng Diyos. At that time, sabi ng Bible, listen to me, bumaba ang Diyos at hinanap niya ang tao. For the first time, nawala yung connection. Sabi ng Diyos, where are you, Adam? Nawala ang connection. Bakit? Nawala na yung Espiritu. Okay? Now, pakipindot yung picture. So, nagbinihisan sila ng Diyos, ng balat ng hayop, representing isang araw, mayroong umagko-cover na kanyang kasalanan na magbubuwis ng buhay. Now, ito sabi ng Bible, dahil ang tao ay yari sa lupa, basahin natin, Ecclesiastes chapter 12 verse 7, and the dust returned to the ground it came from. Diba? Dahil ang laman ay yari sa lupa, babalik ito sa lupa. Okay? Balik ka sa lupa. Lupa, yan. At ang Espiritu na galing sa Diyos ay, ito yung binigay ng Diyos na Espiritu connected sa babalik sa Diyos. At ang kaluluwa, ito yung hahatulan ng Diyos. Because this is your will, your emotion, this is who you are. Ito nagpapasya.
Ano pinapasya nito? Kung siya ba ay ililid ng body, ma-impluensya ng body, o siya ba ay ililid ng spirito? Basahin natin yung Bible. Are you with me, church? Galatians chapter 5, dito kayong dalawa, parehas kayong gumita sa kanya. Galatians 5 verse 16, doon kayo sa, pantay kayo. This I say then, walk in the Spirit, and you should not fulfill the lust of the flesh. You have to walk in the Spirit, ibig sabihin, kailangan manguna ang Espiritu para hindi masunod yung gusto ng laman. So dapat ang nag-i-influensya sa atin ay ang Espiritu, hindi ang laman. So verse 17 to 18, for the flesh, taas ang flesh, yung laman. Yan, ang laman, itong lamang ito, desire is contrary to the Spirit. Ang gusto ng laman ay labag sa Espiritu. And the Spirit, what is contrary to the flesh? Labag naman yung gusto ng Espiritu sa gusto ng laman. At ang dalawang ito ay magkalaban. They are conflict with each other so that you are not to do whatever you want. But if you are led by the Spirit, you are not under the law. Verse 19 to 21. Now, the works of the flesh, ano ba ang mga gawa ng laman? Are evident. Sexual immorality. Totoo, listen to me. Tingin kayo lahat sa akin. Kaya nai-impluensyahan ka ng mga bagay na makalaman sapagkat pinangungunahan ka ng laman. Okay? Kapag nanguna sa iyo ang laman, ito ang resulta. Sabi ng Bible, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. I warn you as I warn you before that those who do such thing will not inherit the kingdom of God. So, listen to me, church. Balik kayong dalawa doon sa gitna. Etong laman, ang gusto nito ay mga bagay na makalaman. Kasalanan. Okay? Ano doon? Idolatry, jealousy, rivalry, no? Sex, drunkenness, yung mga bagay na makalaman, yan ang gusto ng laman. Kaya pag pinangunahan ka ng laman, makikita mo, yung influence sa'yo ng laman malakas. Nandiyan kayo? At ang sabi ng Bible, they are conflict to one another. Nag-aaway kayo, nagtatalo kayo sa kanya. Anong pinagtatalunan nyo? Ito sabi ng 1 Peter chapter 2 verse 11. Kunyari, hinihilan nyo siya. Dear friends, sabi ng Bible. Sabay-sabay basahin. Basahin muna natin ito. 1, 2, 3, go. Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desire, which wage war against your soul. So, ang pinagtatalunan ng Espiritu na labag kay laman at si laman na labag kay Espiritu, ang pinagtatalunan nila kung saan pupunta o ano ang mag-i-influence sa soul. Okay? Hinihilan nila. Sumunod ka sa Diyos, sabi ni Espiritu. Sabi naman ni laman, no? Hindi, matulog ka. Sabi ni Espiritu, mag-fasting ka. Sabi nito, kumain ka, gutom ka. Sabi ni Espiritu, mag-pray ka. Sabi naman nito, wag. Baka masunog ka. Okay? Ang dami sinasabi ni laman. Nandiyan kayo? Nagwe-waste war sila at ang kaluluwa, listen to me, kasi ang Espiritu babalik sa Diyos. Ang laman dahil galing sa lupa pero ito, na kaluluwa ay haharap sa Diyos. Dahil ikaw ang nagpasya kung saan masusunod, ikaw ang will, ikaw ang emotion, nagpa-impluensya ka sa laman, ang kaparusahan, sabi ng Bible, ang sino mang sumusunod sa mga bagay na makalaman ay kamatayan. Pero pag pinangunahan ka ng Espiritu, dadaling ka nito sa buhay. Nandiyan kayo? Now listen, church, tingnan kayo lahat sa akin. Sino nag-i-impluensya sa'yo? Sino nag-i-impluensya sa'yo? Makalaman ba? O Espiritu? Kasi pagka in-impluensya ang kanang laman, ang kaluluwa mo ipupunta sa impyerno. Pero pagka na-impluensyahan ka ng Espiritu, dadaling ka nito sa buhay. Who is influencing you? Now, balik kayo uli. Ang position nyo, kailangan ang Espiritu ang manguna sa atin. Kaya ang sabi ng Bible, every day, church, every day, you have to pick up your cross daily. Ano ibig sabihin you have to pick up your cross? You have to kill your flesh.
Kailangan itong lamang ito hindi manaig. Kailangan ito masupil. Kasi gusto ng laman, manaig yung mga bagay na makalaman. Kaya ito, pagka nanaig, no, balik kayong ganyan. Masayang-masaya yan. Pag gusto, hawak-hawak kang ganyan. Susunod kayo kay laman, ha? Susunod kayo. Pag sinabi ng barkada mo, "Uy, Brad, kamusta na? Party-party tayo, ha? Oh, sama ka, sama. Party. Susunod yan. Kasi bakit? Makalaman eh. Ba't pati espiritu? Dito. Balik kayo, balik. na ano ng espiritu. Now listen. Very ito sinabi ng Bible, no? Na makasana si Eva at Adan, nakita nilang kanilang laman. Okay? Sabi ng Bible, at nalaman nilang sila'y hubad kasi nakita na nila yung laman. Pinangunahan na sila ng laman. Kaya sabi rin ng Bible, Adan, mula ngayon, paghihirapan mo ang iyong kakainin. Kailangan tong laman magtrabaho na. Dati, pag nangungunang espiritu, sabi ng Bible, hindi pumapatak ang pawis ni Adan. Bakit? Pinuprovide ng Diyos ang lahat ng pagpapala. Pag ikaw ay pinangunahan ng espiritu, all the blessing of the Lord is available to you. All the blessing of God is for you. Pero the moment na pinangunahan ka na ng laman, lahat ng bagay mahirap. Lahat ng bagay pagpapagalan mo. Kasi pinangunahan ka ng laman eh. Pero ang sino mang pinangungunahan ng Espiritu, nasa iyo ang pagpapala. Paano? Ang Espiritu ng Diyos na nasa iyo, kailangan lalakas yan kapag Espiritu Santo ay kasama niya. You have to led by the Spirit of God. Kasi ang Espiritu ng Diyos, na siya rin Diyos, dadaling ka nito sa buhay. Ang sasabihin sa iyo, mga bagay tungkol sa pangako ng Diyos, mga bagay tungkol sa mga spiritual na bagay, tungkol sa relasyon mo sa Diyos. So ano mangyayari? Pag ganon, dadaling ka nito sa buhay. Now my question to you, look at me. We're talking about influence. Sino nag-influence sa iyo? Laman ba? O Espiritu ng Diyos? Bakit? Ikaw ang magpapasya. Ikaw yung kaluluwa. Paano nalaman may kaluluwang tao? Matagal ko nang binabanggit itong illustration na ito. Pag pinutol mo yung kamay, nakakita na kayo naputulan ng kamay, maaaring through sports o ano man, no? Nahila, hindi ko alam kung anong dahilan. Pag naputol yung isang bahagi ng kamay, yung kamay na naputol, kahit sipain mo, wala nang pakiramdam yun. Kahit hindi naaaray yun, wala na. Pero yung naputulan, siya yung sumisigaw, sakit! Siya yung kaluluwa kasi siya yung nasasaktan, siya yung emosyon, siya yung nagpapasya. Ikaw ito. Kaya ito, sabi ng Bible, ito yung naging buhay. Ito rin yung walang hanggan. Spirit is eternal, soul is eternal, but body is temporal. Pabalik yan sa lupa. Paano mapapatunayan galing kayo sa lupa? Magganyan-ganyan ka lang, may lupang lalabas eh. Totoo? Oo, may lupang lalabas dyan, sabihin ko sa'yo. Dito lang, gumanyan-ganyan ka lang. Ay, ang daming lupa. Tama? Now listen. Very truth na dapat nyo maintindihan. Pag di ka born again, hindi mo maunawa ng mga bagay na espiritu. That's why the Bible clearly said in John chapter 3 verse 3, you must be born again. Bakit? Ang ipinanganak sa laman, lahat tayo ipinanganak na sa laman, ay ipinanganak nga sa laman. Pero ang ipinanganak sa Espiritu, ay sa Espiritu. Kaya sabi ng Diyos, you cannot inherit the kingdom of God if you will not become born again. Bakit? Ano yung maboborn again? Yung Espiritu mo. Na dahil sa kasalanan ay napahiwalay sa Diyos, kailangan manumbalik yung pangunguna ng laman ng Espiritu sa kaluluwa na siyang magdadala sa iyo sa katagumpayan. Salamat po mga kapatid, palapakan natin si Lord. Now, my question to you is, who is influencing you? Malalaman mo naman sa pang-araw-araw mong buhay.
Nakikinig ka ba sa sinasabi ng laman? Sinasabi ng laman, galit ka ngayon, huwag kang magpatawad, inis ka, mga bagay na makalaman. Like gluttony is work of the flesh. Kain ka ng kain ay kasalanan. Pagiging selosa, mga bagay na makalaman, hilig ng laman, dadaling ka nito sa kamatayan. Pero pag pinangunahan ka ng Espiritu, at ito yung bunga ng Banal na Espiritu, yung kapangyarihan ng Banal na Espiritu, dadaling ka nito sa buhay. Sino nag-i-influence sa'yo? Kanina sabi ko, bad company corrupts good character. Yes, alam na natin yan. Sumunod, you have to discern the Spirit. Discern mo. Tama ba ito sinasabi sa akin? Magbibigay ba sa akin to ng buhay? O mapapalayo ko sa kalooban ng Diyos? Paano? You have to lead by the Spirit of God. Tayong lahat ay tumayo. Sino nakaunawa ng message ngayon magsabi ng Amen? Hallelujah. That's why, sabi ng Bible, no, you have to be born again. Kailangan ma-born again ka eh. Born again, listen church, ay hindi po isang reliyon. Hindi ito isasapi ka sa isang samahan. Born again is an experience. What is that experience? Spirit will be born and then you will have connection and relationship with God. Tanong ko sa'yo, may relasyon ka na ba sa Diyos? Connected ka sa Diyos? Dahil hindi mo masusunod ang mga bagay tungkol sa kalooban ng Diyos kung hindi ka pangungunahan ng Espiritu ng Diyos. Amen? Now, let us just close our eyes. Tayo po lahat ay pumikit. Oh, hallelujah, hallelujah. Marami sa aming Panginoon, tayo lahat ay pumikit mga kapatid. Marami sa amin na nadaya ng takbo ng sanlibutan. Marami sa amin na impluwensyahan ng mga bagay na malayo sa iyong kalooban, malayo sa mga bagay na spiritual. Marami sa amin, akala namin, nandun yung totoong joy. Nag-e-enjoy kami doon, Panginoon. Pero yung katawan lamang namin, ng laman namin na nag-e-enjoy. Pero ang dulo nito, ang ending nito, ay kapahamakan. Lord, kami mga na-born again because of your grace. Dahil sa biyaya mo, dahil kami nanampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus, tulungan mo po kami, pangunahan mo kami ng Banal na Espiritu. Salamat po. Anumang struggle na meron kami na gusto mag-influence sa aming buhay na nasa kapaligiran, give us the discernment, i-lead mo po kami, Holy Spirit, sa aming buhay. Kuha ko tayo ng partner, babae sa babae, lalaki sa lalaki, just pray one another, ipag-pray po natin ang ating mga kapatid, palakasin po natin sila sa panalangin sa oras na ito. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, hallelujah. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. You move, I'll move. I will follow you. Whom you love, I love. How you serve, I serve. With this life I lose, I will follow you. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. You go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow you. When you love, I love. How you serve, I serve. With this life I lose, I will follow you, Lord. Hallelujah. Yes, Lord. You go, I'll go. Where you stay, I stay. When you move, I'll move. I will follow you. When you love, I love. How you serve, I serve. With this life I lose,
I will follow you. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. You move, I'll move. Yes! I will follow. Opo, Panginoon. You love, I love. How you serve, I serve. This life I lose, I will follow you. Where you go, I'll go. Where you Oh, hallelujah, hallelujah. Listen to me, church. Listen to me. Makinig po kayo. Ano mang bagay na makalaman na gawa sa mga bagay at ayon sa mga bagay na makalaman, i-enjoy ng laman. Pero nalulungkot ang espiritu. Kasi magkalaban ang dalawang ito. Ano mang bagay na tungkol sa mga bagay na espiritual, ayaw naman ng laman. Kasi ang dalawang ito ay magka-conflict. At ang pinaglalabanan nila yung kaluluwa mo. Yung ikaw. Yung destiny mo. Kaya anong sikreto? Be led by the Holy Spirit of God. Pangunahan tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Taas ang kamay, mananalangin ako, Panginoon. Pangunahan mo po kami. Maraming nakapaligid sa amin ang gusto kaming impluwensyahan. Pero nalaman na namin ang katotohanan, kaya mga bagay tungkol sa mga kasalanan, tukso ng mundo, tulungan mo po kaming maging matatag. Ano pat hindi kami madaig na mga bagay na ito, kundi ang Espiritu Santo ay maging malakas, maging matatag, ang siyang manaig sa bawat isa sa amin. Sapagkat ang sino ang pinangungunahan ng Espiritu ay dadalhin kami sa katagumpayan. Salamat po, Ama. Bawat isang naririto, Lord, make us to become an influencer Amen. by you, our greatest influencer na nasa amin by the power of the Holy Spirit. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen, and Amen, and Amen. Hallelujah! Sige po, palapakan natin na malakas ang ating Diyos na buhay. Praise God! Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Amen. May mga pagkakataon, listen to me, church. May mga time that we don't need to just cry, shout, no, umikot-ikot. But a simple truth, yung simpleng katotohanan ng katuruan ng Biblia, nagpapalaya at nagpapalakas sa'yo. Amen? At isang bagay po, no, na napakalaga natin matutunan, ang makasunod sa kalooban ng Lord. Maging sa larangan po ng ating pagbibigay ng ating ikaputhandog. May I call